Kumusta mga ka-DIY? Ito naman tayo ngayon. Ang itetest naman natin na itong lithium-ion na mga batteries. Ito yung mga naipamigay lang na baterya ng laptop. Pinagsama-sama ko itong 18650 na mga batteries. Kaya inassemble ko yan. Gagawa ko ng separate na video para kung paano ko itong ginawa. Itong battery pala ay meron itong 2.5 ampere hour ang isa. Kaya times 30, meron yung 30 pieces ito. Ito nagpo-produce ito ng 75 ampere hour. 2.5 times 30 pieces. Kaya kung ito-total natin yan, merong 12.6 volts na 75 ampere hour. Ngayon ay meron yung wiring diagram na ginawa ko. Ito yun. Ngayon ang ginagamit ko lang solar panel dito ay isa lang. Bale, ito yun. Meron itong 100 watts na 21 volts 5.6 amperes ang isa. Kaya pumasok dito sa may PWM na charge controller. Itong controller na ito. At meron itong 20 amperes. Ang mga battery compatible dito ay ito. Lithium-ion, LiFePO4, gel AGM, flooded, lead acid. At ngayon, andito yung battery. Ito yung meron akong 3S na 30 parallel. Kaya kumbaga parang ganito yun. Single na battery. Iko-connect ko sa parallel lahat kaya meron siyang times 30. Ganon din dun sa isa. Tsaka ganon. Para makabuo tayo ng 12.6 volts. Ang isa nito ay 3.7 volts. Tapos pag fully charged ay 4.2 volts. Kaya meron 12.6 volts pagka na fully charged. Ngayon gumamit ako ng BMS para dito. Para maproteksyonan itong battery. At tsaka equal ang pag-charge at discharge. Kaya ginamitan ko ito ng lithium-ion na BMS 3S na 12 volts. Ayan. Yung separate kong video ay kung paano kong ginawa itong isang buong ito. Kaya ngayon meron itong output nito ay ito. Yung negative tapos yung positive. Tapos nakakonect dito sa may charge controller. Ito yung dumaan sa fuse. Tapos itong negative ko kasi wala akong pula na wire kaya wala akong black na wire kaya pula pa rin yung ginagamit ko. Nanggaling yung negative, pumasok dito. Ito ngayon yung ang pinaka nagko-control dito sa BMS ay yung negative side. Kasi ang positive nito diretso din dito sa may positive ng inverter dito. Kaya ngayon kapag nagcha-charge yung controller dumaan ito sa sa BMS para siya yung magpo-protect dito sa may mga batteries. Kaya ngayon meron tayong inverter na 1000 watts. Ito yan. Pwede rin yung 600 watts at saka 500. At meron itong 12 volts. Tapos ito yung load. Yan yung electric fan, yung TV at saka yung bumbilya. Kaya nagko-consume na ito lahat ng 114 watts. Lahat yan. Kasi yung TV pa lang ay meron na yung 68, sabihin na natin 70 watts. Tapos 34 watts itong electric fan. At yung bumbilya ay 7 watts. Kaya yan. At meron nga itong panel ngayon nagpo-produce ng 12 volts, 12.1 kasi nga single lang yung panel. Pero mataas yung current, ayan, 6 amperes yung current na pumapasok galing dun sa solar panel. Ngayon ay titingnan natin yung nagiging output nitong yung consumption nitong inverter. Kaya dito lang yan
itatap ko dito. At ngayon, meron niyang 9 amperes. Nagdo-draw ng 9 amperes papunta dito sa inverter. Kasi nga meron tayong 114 watts na nagko-consume. At meron din yung nakakabit na USB dito sa sa wiring ko. Meron din yung 12 volts na USB socket. Bale, ito yung nakakabit dito. Kinabit ko dito sa load side ng charge controller. Kaya ito, pwedeng mag-charge ng cellphone at saka mga USB. Kahit anong USB, pwede rin yung mga power bank na maliliit. Ayan, meron itong 9 volts hanggang 32 volts pwede. Kaya gagana ito kahit sa 24 volts na battery. Itong manual nito may mga nakaset na para dito sa ito yung mga battery type. Ayan, meron niyang sealed, yan yung default. Kapag unang kabit ng charge controller, yan ang unang lalabas, ibig sabihin sealed battery. Kaya kailangang palitan dun sa settings. Kaya meron ako dito yung ito ang settings ko ngayon, ito 3.7 volts na 3S. Yan yun. Kaya yun, nakikita dito, lithium lithium ion na 3.7 volts 3S. Pwede sa 6S, 9S, hanggang sa 12S. Ganun din sa mga LiPo batteries. Kaya maraming pagpilian ito. Meron din yung user-defined. Ayun, ma-adjust mo yung parameters ng charging. Tapos meron din yung lithium battery user-defined. Pero ang pinili ko na lang itong 3.7 na 3S kasi yun naman yung gusto kong voltage. Kaya dito makikita yung voltage nun. So ito LiPo ito. Sealed gel flooded. Ito, nandito yan. Ito yung battery ko. 3S. Voltage niya 12 volts. Recovery charging voltage 12 volts. Ito yung pinaka-maximum na voltage na gusto ko. Constant charging voltage yan 12.6. Kasi kapag nag 12.8 na yung battery, itong BMS, ikakat niya yung supply dito sa SCC. Yun ang kailangan nating hindi mangyari kasi pag nag-cut itong supply dito sa SCC, mawawala ng supply, malamang na masira itong natin, charge controller. Lalo na kung malakas yung sikat ng araw, hindi na nadidetect na may battery. Pero may protection din ito na pag na-disconnect yung battery, mag-off lang siya, mag-error. Pero meron kasi yung ibang charge controller na oras na ma-disconnect yung battery ay masisira yung controller. Kaya yan yung nagustuhan ko dito sa may controller na ito. Meron siyang low voltage reconnection, tapos may low voltage disconnection. Kaya yan. At ngayon ay oobserbahan lang. At kapag na fully charged, itatry ko naman ito sa sa gabi naman, yung walang supply na nanggagaling sa panels. At yun lang muna mga ka-DIY. At subscribe at maraming salamat.